So, handa na ba kayo guys? It's a moment of truth. Ito na. Malalaman na natin. 3, 2, 1. Ito na guys. Dito na tayo. Huwag na sana tayong parahin. So, hindi natin sa tititirin guys. Ayan, ihangataw-hataw natin siya ng ganito. Sige, smash! Hirit! Aba, 100! Woo! 100 guys! Aba, lumampas pa! Hindi kaya. Ay, hindi ko po isusugal doon ang aking Suzuki Smash. Oh, grabe. Kala ko nasabi tayo. Buti na lang, napakaliit na yung Smash. Alright guys, what's up? So welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog guys, ay tayo ay mag-fuel consumption nito. Ito ni Suzuki Smash ano. Pero bago ang lahat, maglulubricant lang tayo ng kadena. Kasi tuyong-tuyo po yung kadena natin. At ito guys yung ginagamit kong pang lubricant. Chain Lube Mototech. So ang isa ring sadya natin sa diet ay bibili tayo nito. Kasi medyo namamahalan ako dito guys eh. Maghanap tayo ng mas mura-mura lang. Tsaka yung panglinis ng ano, ng kadena. Ngayon maghahanap din tayo. So ayan guys, ride out na tayo. Dito na tayo sa daan. So tayo nga po ngayon guys ay mag-fuel consumption test po uli ano. Kasi nung nakaraan eh nagawan ko na siya ng fuel consumption test. Pero yung sa ano pa yun, yung sa stock na set. So ngayon nag-upgrade tayo ng mga pyesa. Nagpalit tayo ng high speed sprocket na 34. Saka nagpalit tayo ng gulong. So titingnan natin yung makukuha nating fuel consumption sa ganong klaseng setup. So sa mga bago nga pala guys ay please pa-subscribe naman ng aking YouTube channel. Kung gusto mo yung mga ganitong klaseng content ano. Nag-vlog po tayo about dito sa ating motor na Suzuki Smash. Parang ngayon, siya yung i-vlog natin ngayon. Mag-fuel consumption test tayo ngayon sa kanya. So kung gusto mo yung mga ganong klaseng content, marami pa akong content na patungkol dito kay Suzuki Smash. So kaya subscribe na kayo guys. So pagpasensya nyo na nga pala guys kung yung boses natin ay hindi maayos ano. Gawa po kasi nung ating daan eh. Ayun, tignan nyo naman yung daan. Napaka lulubak po kasi. Pati tuloy yung boses ko nadadamay eh. Maalog-alog din. At tayo rin nga pala guys ano, ay pupunta po ng bayan ng Daet ano. Kasi may hanapin po tayong product para dito sa ating Suzuki Smash. Yun na nga eh yung chain lube ano, na mura-mura. Tsaka chain cleaner na rin kung meron tayong mahanap. So tingin muna tayo sa mga department store kung meron. So sana meron yung mura lang. Kasi ngayon ginagamit ko na ano, na brand eh, napakamahal guys, yung Mototech. Maganda naman sana siya kaso eh hindi ko masyadong afford, ang mahal. Yung ganun yata eh nasa kulang-kulang 200 pesos yung ganun eh, ilang gamitan lang halos. Kaya isasabay na rin natin itong ating fuel consumption test ano. Since medyo malayo yung pupuntahan natin, Daet eh, nasa 20 kilometers din yun. Di bali ka nasa 40 kilometers. So yung method na gagamitin nga pala natin sa pag-compute ng kanyang average fuel consumption guys ay kagaya lang rin nung ginamit ko nung unang beses na tayo ay nag-fuel consumption test ano. Ipapapull tank natin ito si Smash, then bibilangin natin yung matatakbo niya no, then mamaya pagbalik natin from Daet ay magpapapull tank ulit tayo. Ngayon kung ilan naman yung makakarga niya
mamaya pagbalik natin ay i-divide natin dun sa tinakbo niya. So ganun lang kasimple guys. Hindi na natin gagayahin yung iba na inuubos talaga nila yung gas. May mga ganun eh, no? Pero mas maganda nga sana yung ganun kasi kung san-san sila nakakarating eh. Pero tayo kasi guys eh, alam nyo na, medyo tipid mode tayo kaya hindi tayo mag-aaksaya na ng gas. Alam nyo, mahal-mahal ng gas ngayon eh. Hindi pa rin bumababa kaya hindi nga tayo makapag long ride ngayon eh. Pero hopefully soon ano, bumaba siya kahit konti lang. Kahit bumalik man lang siya sa ano, 70. So dito tayo magpapagas guys sa ano, sa Flying V. Medyo okay din naman yung gas nila dito. Oo. Full tank po. Kano lahat? 283. Ito. So, nagkahalaga siya ng ano, 283. 3.44 liters lahat yung nakarga. So, full tank na to guys. Ito po ay may capacity na 4.2 liters. Thank you. Yung mileage naman guys natin ay 6,540. So diretso na tayo ng Daet ano. So tara na guys, tayo po ay excited na ano kung ilan yung makukuha natin. Sabihin ko nga lang pala guys ano, kasi ito po ay pangalawa na nating pag test ng kanyang fuel consumption ano. Yung una pong pag fuel consumption test natin ay nakakuha po tayo doon ng 57 kilometers per liter. Grabe, napaka ano po, napaka solid po nun, halos mag 60 po. At yun po ay may partida pa, meron po tayong angkas nun, kasama natin si OBR nun. So medyo mabigat kami nun. So this time siguro hoping ako na mas gaganda pa yung fuel consumption test niya, kasi solo lang po ako eh, wala po akong kasama, wala akong back ride. So meaning magaan yung motor. Bigyan ko lang kayo guys ano ng konting reference. Ako po ay 60 kg eksakto. So hindi naman siguro ako bababa ng 55 kg ano. So yung hangin ng gulong natin ay talagang tamang-tama lang po. Hindi siya matigas, hindi siya masyadong malambot. Saka guys, itong road condition na dadaanan natin ay ito po ay highway. Maharlika highway po ito guys. So yun, may checkpoint. Oh my god, huwag na sana tayong parahin. Hindi naman tayo pinara. So free tayo. Well, meron naman akong ano papel. Meron din akong lisensya. So wala naman tayong dapat pagkabahala no. So likas lang kasi sa atin talaga no, na pag nakakita tayo ng pulis medyo kinakabahan tayo kaagad. Ewan ko kung ako lang, siguro yung ilan din sa inyo no, ganun din, na kahit na kompleto yung papers nila, may lisensya sila, kinakabahan pa rin every time na mahaharang ng checkpoint. So tuloy na natin to, itong pag fuel consumption test natin dito kay Suzuki Smash. So medyo magpapatakbo tayo ng mabilis ano, as usual. Dapat magpatakbo tayo ng mabilis at mabagal, yung tama lang, ganon. So mamaya may traffic din naman tayong madadaanan para balanse guys. Kasi pag pinatakbo ko to ng ano lang, ng 40 to 50 lang, parang hindi naman patas yun guys. Natural talaga na gaganda yung fuel consumption test nito kasi tinitipid natin. So hindi natin siya titipirin guys. Ayan, ihahataw-hataw natin siya ng ganito. Sige, smash! Biret! Uy, may sasakyan sa likod. Pa-overtake natin.
Hindi natin kaya yan. Ayan guys, tinan nyo, nag-80 yan, oh. 80 kph. Grabe humataw, oh. Siguro dagdagan pa natin. Gawin nating 90. Go smash. Ayan na, 90 na. 95. Aba, 100. Woo! 100 guys. Aba, lumampas pa. Nag 102, grabe. Nakita nyo ba yun? Grabe, napa 100 to ko guys. So yan, alalay na lang tayo. Mga 80-80 na lang. Baka naman masyadong kumain ng malaking gas. Grabe guys, napa 100 to ko. For the first time yun na nakakuha tayo ng 100 kph. Lampas 100. Dati kasi meron na rin akong ginawang top speed test nito ni Suzuki Smash. Nakakuha lang siya guys ng eksaktong 100. Ngayon lumampas kitang kita ko kanina Siguro 102 yun or 105, mga ganon. Di ko ganong nakita Pababa na kasi nung sinilip ko yung niya, yung speedometer. Grabe, alamat ka talaga. And take note guys, ito po palang kalsada na dinadaanan natin, wala po ditong paahon So pantay na pantay po itong kalsadang ito. At saka yung mostly ng madadaanan nating kalsada dito ay asfalto po, kagaya nyo nakikita ninyo. Ganyan makikinis na asfalto. So ganito na lang muna tayo. So kanina medyo bumirit-birit tayo. Ngayon naman slow down tayo ng konti. 60-60 lang, para makabawi naman tayo kanina Medyo nag full throttle tayo kanina, para hindi tayo bias. Nako guys, kinakabahan ako. Baka mag 40 plus lang ang natin dahil sa ginawa natin kanina. Medyo matagal-tagal din po yung paghataw natin kanina yung paghataw natin ng 80 hanggang ma-reach niya yung 100. Sana lang guys hindi naman masyadong lumakas sa kain ng konsumo ng gas itong ating Suzuki Smash sa kanyang iko 1 year, sa kanyang unang taon. Sana at least kahit kahit mga 45 lang, okay na ako dun. 45 to 50 kpl. Sa panahon kasi ngayon guys napaka-importante na matipid po ang inyong motor. Kasi yung mga motor natin alam nyo, yan ang ating unang kasangga. Di ba, pagpapasok ka ng trabaho siya yung unang-unang mong kailangan, lalo pa kung napakalayo po ng inyong pinagpapasokang trabaho So napaka-importante po ng motor sa ating pang-araw-araw na buhay. So dapat rin na meron tayong motor na matipid, na maasahan sa pang-araw-araw na hindi ba yung tipo na manghihinayang ka sa every time magpapagas ka, tapos pag malakas kumain ng gas yung motor mo limitado na yung mga pupuntahan mong lugar. Kasi alam mong mataas kumonsumo ng gas yung iyong motor. Samahan mo pa ngayon na napakamahal na po ng gas natin
hindi bumababa. Kahit tapos na yung gera, hindi pa rin. So malapit na tayo ng diet guys. So sana lang makabili tayo ng sadya natin, yung panglinis ng kadena saka yung pang chain lube, pang lubricant. Before naman guys, ang ginagamit kong panglinis ng kadena gasolina. So dahil mahal na rin po yung ating per liter ng gasolina, so parang hindi na rin siya worth it gamitin na panglinis ng kadena. Saka ang isang nirereklamo ko sa gasolina, pag yun yung ginagamit kong pang linis ng kadena, napakabaho po ng amoy. Alam niyo yung pagkatapos nyong maglinis, tapos maamoy mo pa rin yung amoy ng gas. Di ba yung amoy ng gasolina na nakakairita sa ilong So kaya naisipan ko na maghanap na ng product na na papalit sa gasolina. Bilang panlinis ng ating kadena. So siguro pag wala tayong hanap dito sa mga department store, hanap tayo online. Pero pag meron naman sa department store dito sa Daet, ay bibili na tayo. So anong chain lube, namamahalan kasi talaga ako dun sa Mototech pag change oil naman yung or use oil naman yung gagamitin ko, napaka dugyot naman sa motor. Nagkakalat yung yung mga grasa-grasa sa yung motor. So yan guys, so nandito na tayo sa bayan ng Daet, papasok na tayo. So dadaan rin tayo guys sa traffic, kasi po itong bayan na ito ay napaka-traffic na rin So tamang tama. So sinubukan na natin sa top speed, sa tamang bilis lang na 70 kanina, sa sobrang bagal na 50. Ngayon naman masusubukan natin dito sa traffic itong ating smash para sa kanyang fuel consumption test. So kompleto serkado siya. So balancing guys yung uri ng pagpapatakbo ko sa kanya kasi yun naman po yung typical na klase ng pagpapatakbo ng mga Pinoy minsan gumagaspol, minsan dumadaan sa traffic, minsan tama lang yun. Kaya sinadya po natin na ganun yung klase ng pagmamaneho dito talaga kasi usual nagsisimula yung build up ng traffic dito sa may tapat ng SM. Ayan na, SM City Daet. Gawa kasi nung yung mga yan yung mga papasok ng mall tsaka yung mga palabas, doon nagkakaroon ng problema Tingnan nyo hanggang dito. Grabe, ang init pa naman. So kawawa ka pag nakamotor ka kagaya natin. Tayo naman medyo sanay na tayo ng ng init. Partida, di pa natin baon na naman yung protector natin sa braso para tayo ditong pinipirito. Grabe hanggang dulo. Yan, padaanan natin yung van. Ganun lang guys, bigayan. Kay motor ka, kay 4 wheels ka, dapat matuto tayong nagbigay. Wala, hanggang dulo talaga guys yung traffic. Di kaya. Ay, hindi ko po isusugal doon ang aking Suzuki Smash. Baka po magasgasan mahirap na. Sabi, nararamdaman ko na yung init guys dahil dito sa traffic. Nung kanina umandar tayo, di pa ganong ramdam Ngayon dahil pahinto-hinto na tayo, ramdam na.
Gusto ko nang marurot ng takbo eh, kung pwede lang. So dito na tayo guys. Dito tayo titingin ng chain cleaner tsaka chain lube. Testing natin kung meron dito. Ito meron pa namang papagparkan. Negative guys, wala. Guys, wala dun sa kanina. So, ng department store na pinuntahan natin. So, try tayo dito. Sa DIY. Sana meron So hanapin natin yung mga sa mga motorcycle parts. Ito na guys, nandito na tayo. Sticker remover. Ito naman guys, glass coating. Ganda dito halos kompleto sila Ito, may degreaser sila. May ganito pa ako guys, hindi pa ubos kaya di muna tayo bibili. Ito na guys chain lube. Tignan nyo, mura lang. 109 lang. So siguro kunin ko na to So yun na lang, chain cleaner. Uy, meron pang isang chain lube Mas mura siya. Tignan nyo dito. Naglag ko pa. Ito yung ginagamit ko guys. Tingnan nyo, mahal. 175. Compare mo dito. 105 lang. Guys, nahanap ko rin yung chain cleaner. Magkano siya? 189 na lang. So, kailangan natin makahanap ng mas maliit. Ito rin, may chain lube din. Ano na, 129. So, mas mura to guys. Chain cleaner din Pareho silang chain cleaner. 189 kasi itong isa, ito 115 lang. So dito tayo. So ito parang trip ko rin to. Ito na lang siguro ang bilhin ko. Pareho sila ng brand, Vesperia. So sige, ito na lang kunin natin. Mas mura. Ito dito. So ito na yung kukunin natin guys. Chain cleaner tsaka chain lube. Pareho sila ng ng brand. Ito kasi yung sa tingin ko ay mura kaya ito na yung kukunin natin. I received 250.
Thank you po. Thank you. Alright guys, so okay naman, nakabili tayo ng ating bibilin, ano. Nandito na oh. So dyan tayo nakabili sa tapat, sa hypermarket. Lagay lang natin dito sa compartment natin. So yan, goods na siya dyan. Saka maglalagay tayo ng protector natin sa ano, nandito pala. Dito, akala ko nakalimutan ko eh. Nandito pala siya sa ano, sa ating U-box. So suotin na natin siya. Tignan nyo naman oh, tindi ng init. Oh, buti na lang guys, nakahanap tayo ng murang ano, chain lube tsaka chain cleaner. So let's go. Uwi na tayo guys. So naging successful naman yung ating lakad today, ano. Nakabili tayo ng murang chain lube tsaka chain cleaner. So may mas mura-mura na tayong magagamit. Hindi kagaya nung dati kong ginagamit, napakamahal po kasi. Saka hindi na tayo gagamit ng gasolina pang linis ng ating kadena. Legit na po na product na panglinis talaga ng kadena yung gagamitin natin. So doon pala ako bibili guys. Yung store nga palang nabilan ko kanina ano yun, DIY siya. DIY yung pangalan ng tindahan. Grabe oh, siksikan talaga. Hala. Makatrasan pa si kuya. Grabe oh, ramdam na ramdam ko sa t-shirt ko yung init. Pero dito sa may braso ko hindi naman, kasi ang ganda nung pang protect ako sa braso. Parang dumudulas lang sa kanya yung ano mesh kasi siya, mesh. Parang dumudulas lang yung ano, yung init. Pero may reflect lang. Mas mabuti pa maglakad dito Ano kaya meron? Oh, grabe. Kala ko sasabi tayo. Buti na lang, napakalit dito ni Smash. Ang sarap niya sa mga ganito klaseng ano, singitan, di ba? Tinan mo, tayo lang yung nakakasingit-singit ng ganun. Naunahan natin yung iba. Alright guys, so after a few minutes ng biyahe natin ano, from Daet to dito sa mga gasoline station na pinagpagasan natin kanina, nandito na uli tayo at malalaman na natin kung ilan ba yung makukuha nating average fuel consumption ito. So gagawin natin, hinto tayo dyan, then papagas ulit tayo, papapultang tayo, then computein na natin pagkatapos. Papultang uli. Konti na bawas. Yun, punong-puno. 0.53 0. So yun na consume natin na litro ay 0.53. So nagkahalaga siya ng 43. Thank you. So yan nga guys, ano, 0.54 yung ating naubos na gasolina, halos kalahati. Tapos yung mileage naman natin ay nag 6,571. So ilan yung tinakbo natin? Kanina kasi 6,540 yan So nadagdagan siya ng 31 kilometers ano. So para ma-compute natin yung average fuel consumption guys, i-divide lang natin yung 31 kilometers ano sa 0.54 liters.
So ganun lang po kasimple yun, yung tinakbo niya tapos yung na-consume na gas kung ilan. So yun guys, nakahanap na tayo dito ng medyo malilom ano. So it's time na para compute natin yung ating average fuel consumption ano. So ito, gamit tayo ng calculator. So 31 kilometers divide 0.54. Ito ang 31 guys, ito yung tinakbo natin ano, yung balikan dun sa pagasolinahan, yung pagpunta natin ng Daet hanggang sa makabalik din tayo dun sa pagasolinahan na yun. Then itong 54 guys, ito yung na-consume na gasolina. Bukas pa pala makina ko, patayin ko. Ayan, so handa na ba kayo guys? It's a moment of truth. Ito na, malalaman na natin. 3, 2, 1. Char. So dati lang guys 57.40. So hindi nadagdagan guys. Dati lang ganito rin yung una kong average fuel consumption guys, 57. And ngayon 57.40. Halos hindi gumalaw, ang galing. So okay na rin, nakakatuwa na rin siya kahit papaano ano, naka 57 tayo. So 1 year na yung motor natin, tapos pinalitan natin ng setup. Parang mas tumakaw pa no. Nung dati mayroon pa tayong angkas nun siguro dahil kanina no, nag full throttle tayo, talagang hinataw-hataw natin. So dahil siguro dun kaya hindi gumalaw, hindi siya mas tumipid. Kasi nasa ako mas titipid siya kasi nga nakamaliit siyang sprocket, but pareho lang, hindi gumalaw, 57 pa rin. So yan guys, nandito ako sa bayan namin ano. May binili lang ako saglit, sa uminom tayo ng malamig na tubig kasi sobrang init. Baka ma-dehydrate tayo. So pauwi na tayo ngayon ng bahay at yun nga no, successful po yung ating mission for today ano. Nakakatuwa. So nakahanap tayo ng mga product na hinahanap natin kanina no, dun sa DIY. Nakabili tayo ng ating chain cleaner tsaka chain lube at successful na naman natin na sukat yung ating average fuel consumption nito ni Smash ano, sa pangalawang pagkakataon po. At yung naging resulta po ay nakakuha tayo ng 57 km per liter. So hindi na masama yun para sa isang decarburador na motor ano. Ito po kasing ating Smash ay carburetor type pa. Hindi pa ito yung FI, pero tingnan nyo naman kung gaano siya katipid. Kahit tinataw-hataw natin kanina umabot pa rin naman siya ng 57 ano. So sa mga curious dyan kung ilan ba ang makukuha ng 1-year-old na Suzuki Smash na nakaset up siya ng 34 plus naka 60-80 and 70-80 na gulong, ay yan po, nakakuha po siya ng 57 kilometers per liter. So sa mga nanood nga pala guys, ay kung nagustuhan nyo yung ating video for today, ay please palike naman ang ating video ano. At kung ikaw naman guys ay bago lang na napadpad dito sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na guys, kasi gumagawa tayo ng mga video about dito kay Suzuki Smash. Kung ikaw ay isa rin sa mga fans ng Suzuki Smash, ay ito ang tamang channel para sa iyo. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Abangan nyo na lang ako guys sa ating susunod na video. Bye bye. Peace.